Sama-sama tayong magiging saksi! Bago sa saksi, arestado ang isang mekaniko matapos manapak ng MMDA enforcer sa Pasay. Ang suspect nahulihan umano ng shabu. Ang depensa ng suspect sa pagsaksi ni Nico Wahel. Patapos na ang clearing operation ng MMDA sa bahagi ng FB Harrison sa Pasay City na magsimulang mag-video ang lalaking ito. Ang kinukunan niya ang dalawang MMDA enforcer na paalis na. Makikitang itinutok ng lalaki sa mukha ng isa sa mga enforcer ang cellphone. Maya-maya, tinabig ito ng enforcer, dahilan para tumalsik ang cellphone. Dito na 2 beses sinapak ng lalaki ang enforcer. Nagkaroon ng pag-uusap, pero nang makakuha ng tiyempo, umisa pa ng suntok ang lalaki hanggang bumagsak ang enforcer na si Emerson Pagala. Kwento niya, kasama raw sa natowang sasakyang nire-repair ng mekanikong suspect. Nagre-reklamo kung bakit hindi raw nataw ang ibang sasakyan. Dinudul-dul yung cellphone sa akin na, bibidyoan ka na, ginaganon yung mukha ko. Hindi ko na muna pinapansin. Sabi ko, pinilit kunin yan, pero hindi talaga kakayanin. Hindi, kunin nyo lahat. Napikon daw ang lalaki ng tabigi ni Pagala ang cellphone. Nagtanong lang naman ako. Iba yung sagot niya. Parang napundi po ako. Yung cellphone ko kasi, na pinambibideo ko sa kanya, tinapik niya na nabasag. Tumilapon siguro mga 3 metro yung tinapulo. Minsan lang din daw niya sinapak ang MMDA enforcer. Sir, amba lang po yung dalawa. Yung panghuli po yun. Sinagot naman ng MMDA ang reklamo ng suspect sa mga ino-operate na sasakyan. Ang pagtutowing naman kasi natin kung lahat po yan, let's say sa isang kalsada, 30 sasakyan, we have to bring 30 tow trucks. But we cannot do that, no? Always. So meron mga instances na meron tayong mga sasakyan na hindi po nantotow. Ang ginagawa po natin dito, ini-issuehan natin ng ticket. Dahil daw sa nangyari, posible raw na mag-request na ng assistance sa mga pulis ang MMDA sa mga operasyon. Dahil ayaw naman po natin maulit and ayaw din po natin na may masaktan, hindi lang po ang ating enforcers but also ang publiko po. Sa kasagsagan naman ng pagproseso sa pag-aresto sa suspect, nahulihan umano ito ng hinihinalang shabu. Found out na may dala rin pala nakita natin yung droga sa posisyon ng ating suspect. So yung naman, grams, 0.2 grams lang naman yung dala ng tao. Hindi naman yan itinanggi ng suspect. Kung sa akin po nakita, yun na siguro. So gumagamit ka kayo, sir? Indirect assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ikakaso sa suspect. Humingi naman siya ng tawad kay Pagala. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahel, ang inyong saksi. Aabot sa 20 ang patay sa pinagsamang epekto ng bagyong Ferdy, Hener at Habagat, batay po sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang po sa mga naapektuhan ang ilang lugar sa Mimaropa. Saksi, si Bam Alegre. Napalian sila ng katig. Na-rescue po namin. Palutang-lutang sa laot sa Balabac, Palawan ng isang bangkang namataan ng Seacraft ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naputol ang katig ng bangka dahil sa malakas na hangin at alon. Nasagip at maayos na lagay ng 2 sakay nito na magbibenta sana ng seaweed. Nabagsakan naman ang puno ng nyog ang isang bahay sa Rizal, Palawan. Patay ang isang lolo at kanyang apo. Kritikal ang 3 kaanak nila. Sa Sipalay City, Negros Occidental, nakita sa pantalan ng isang lalaking edad 14. 3 araw hinanap ang biktima na batay sa investigasyon, nalunod habang naliligo kasama ang 3 kaibigan. Mahigit 33,000 lumikas sa buong Negros Occidental dahil sa baha. Ang San Enrique na binaha rin, isinailalim sa state of calamity. Almost to harvest ng mga humay. Tinarapawan isang tubig. Tapos kung ang iba naman underwater pa. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, napinsala ng malakas na agos ng tubig sa Amnay River ang protective dike doon. Delikado na talaga. Ikinatakot ito ng mga residente at magsasaka. Nalungkot po kami dahil nga po nakita po namin na ganyan na naman. Ay di minsan lingguhan na naman kami sa evacuation. Doon na naman po kami. Sira po ng pagbabad po ng nabubulok po. Nabubulok po yung palay at siyempre pag ginarbis na po yan, kung uminit man, wala na rin po nga anihin yan kasi nga sira na po. Babad na po eh.
Dahil sa masamang panahong dala ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Ferdy at Hener, 20 ang naiulat na nasawi sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 14 ang nawawala at 11 ang sugatan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Hindi nagtutugma ang pirma ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang counter-affidavit sa kanyang pirma sa attendance ng Senado at iba pang dokumento. Batayan sa pagsusuri ng NBI. Ayon sa NBI, lumalabas na magkaibang tao ang pumirma sa mga dokumento. Saksi, si Dano Tingkungko. Sa pagdinig ng Senado kahapon, naungkat kung si Alice Guo nga ba ang nakapirma sa counter-affidavit na pinanotaryo sa Bulacan noong August 14. Kinu-question ngayon ng kontra sa Laysay dahil wala dapat sa Pilipinas si Guo nung petsang yan, kaya imposible umanong nakaharap siya sa notaryo para rito. Pero sabi ni Guo, napirmahan na niya ang counter-affidavit noong unang linggo ng Hulyo bago siya umalis ng bansa. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Pero lumalabas sa pagsusuri ng NBI nung ikumpara ang pirma ni Guo sa counter-affidavit at ang kanyang pirma sa Senate attendance noong September 9, gayon din sa kanyang SALN at executive orders nung nakaupo pa siya bilang mayor, hindi umano tugma ang mga pirma. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Guo. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa mga pogo, managot dapat hindi lang ang kliyente kundi pati ang abogado. At dapat na rin daw itong imbestigahan ng Integrated Bar of the Philippines. Sinisika pa namin makuha ang panig ng abogado ni Guo tungkol sa resulta ng pagsusuri ng NBI. Pero kaugnay sa pagpapanotaryo umano ng counter-affidavit ni Guo, kahit hindi personal na pinanumpaan, minaliit na mga abogado ni Guo ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan. Kung papailan mo ng kaso, lalo na kung isang abogado na ginagawa yung trabaho niya, wala kang mga ebidensya, speculations lang, mahirap naman yun. Kasi meron din pwede din kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Nadagdag na ang qualified human trafficking sa mga kasong kinakaharap ni Guo sa korte. Non-bailable ang kaso na inihain sa Pasig RTC ayon sa DOJ. Umaasa ang DOJ na maglalabas ng warrant of arrest ang korte, lalo't nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyong may kinalaman sa Pogo. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. Of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Balak ng kampo ni Guo magpiyansa oras na maalis ang contempt order ng Senado. Sino gustong taong makulong sa Pasay City? Wala ka namang conviction. Samantala dito sa facility ng police, yung safety niya is of private consideration. Siniguro naman ni David na pagdating sa korte, magsasalita si Guo. Sa court kasi, hindi pwede sabihin ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi niya sasabihin na hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Sa gitna nito, sinabi ng PNP na sineseryoso nila ang lumabas sa Senate hearing kahapon na may dating PNP chief o mano na nasa buwan ng payroll ni Guo at tinulungan si Guo na makatakas. Well, no less than the chief PNP talked to me about that. Ang sinabi niya at gusto niyang iparating sa ating mga kasamahan sa media na there is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Kasunod ng pagkatakas ni Guo, may mga pangalan pang iniimbestigahan ng PNP pero wala raw dating PNP chief. We will see kung hanggang saan yung makukuha naming mga ebidensya o makakalkal naming mga impormasyon laban dito sa sinasabing former chief PNP na ito. Sabi naman ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, nababahala sa impormasyong ito ang iba pa mga dating hepe ng PNP. 24 na ex-PNP chief ang nabubuhay pa sa ngayon. So dapat, bago nila nilabas yun, kinonfirm muna, binalidate ng husto, at once validated, dapat alamin kung sino talaga yun at isabi yung pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang na former chief PNP, para bang nagkakaroon tuloy ng pagdududa yung tao na ano ba ito? Is this part of a grand political plan? Para tuloy kasama sa marites lang yan.
Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkongko, ang inyong saksi. Arestado sa Davao City ang dating budget official na si Attorney Lloyd Christopher Lau na iniuugnay sa maanumalya umunong kontrata ng gobyerno sa Farmally noong panahon ng pandemya. Sumailalim si Lau sa booking procedure sa opisina ng CIDG Region 11. Pero inaasahang magpapiyansa siya ng 70,000 piso kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pa payag si Lau at si Senadora Risa Ontiveros naman umaasang aaminin ni Lau kung sino ang kanya umunong big boss na nasa likod ng korupsyon umano ng bilyon-bilyon pisong COVID-19 funds. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.